Grabe, summer na. Gusto mong gumala, gusto mong mag-relax. Pero problema, ang taas ng presyo ng gasolina. Pwede ba mag-enjoy kahit na nagtitipid? Yes na yes. Hi there, this is Chinkitan, yung pambansang wealth coach. Uy, alam nyo hindi naman kailangan gumastos ng malaki para mag-enjoy ngayong summer. So, bibigyan po ko kayo ng idea ng tamang diskarte ng mga tunay na budgetarian. Una, piliin na lang natin yung mga malalapit. Hindi naman kailangan malalayo ang destination. Minsan, baka meron ng beach, resort na malapit po sa inyo. Less travel, less gas, more savings, and more saya. Uy, pangalawa, pwede kayo mag-carpool, no? Yung barkada o pamilya, magsama-sama kayo sa isang sasakyan. At hati-hati na lang po sa gasolina, mas tipid, may bonding pa. Uy, pangatlo, ang pwede natin gawin, no? Day trip instead of overnight. Hindi naman kailangan na mag-overnight, mag-hotel pa, di ba? Mag-day trip ka na lang. Uwi sa gabi, walang accommodation cost. At pang-apat, yung magbaon na lang kayo ng pagkain, di ba? Kung po pwede. Kasi sa totoo lang, pag nasa tourist spot yan, medyo mataas po ang inumin at pagkain. Kaya kayo na magdala. Tipid na, sigurado pa ang quality. Panglima, maghanap ng mga free or low-cost activities. Hindi naman lahat ng mga pasyalan po may, di ba, may bayad. May mga iba, free entrance. Pwede kang pumunta ng beach, picnic, or if not naman, parks, hiking, sunset view. Alam mo, ang kalikasan na po ay libre. Alam mo, pinaka-best yan, lalo na planuhin natin ang pagbabalik po ng ruta. Isang biyahe, isang direksyon, maximize. Mas maganda na't bumiyahe ka na walang traffic. Oo, syempre, less ang konsumo ng gas, less pa ang stress. Ang saya ng summer hindi nakabase sa laki ng gastos, nasa experience, sa mga kasama at tamang diskarte. Kaya mga kabudgetarian, pwede tayong mag-enjoy sa panahon ng krisis na hindi nabubutas ang ating bulsa.